Cinema na kailangan nakahubad ka. Oo, Kailangan oo. nakahubad ka. Kung hindi, Oo. hindi ka Oh, kukunin. oh. So, I was offered. Yung sa ulam ng kapitbahay, makukumpara mo, 'di ba? Yung mga gano'n. So, hindi yun yung ulam namin. Pagkatapos nga yung like sa material, kunyari sa school, supplies, ganyan, wala kami, ganyan. Tapos medyo hindi ko masasabing maganda yung childhood ko. Mas masasabi ko talaga na parati akong nagdadasal sa Diyos na gusto ko ngang maging breadwinner sa family ko. Ang point kasi is that, as a baguhan, bakit ako ang nagsalita na hindi ako sasama diyan? Anong meron sa luwag? Kasi doon daw magsu-shooting. Tas sabi Okey. ko, ang layo. Ang nangyari kasi no'n, bata, 'di ba? Sa akin pinasa ng pinasa yung mga, "Oh, sabihin mo huwag nando'n, layo-layo," mga gano'n-gano'n. Ay naku! Alam mo na Usapang pera at kwento ng buhay. Pera at buhay. With Chinky Tan. Real stories. Real life. The views and opinions expressed by guests on Shink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Shink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Okay guys, naku super excited ako sa session natin na ito. Alam niyo ba na pwede nating gamitin ang ating beauty at talent at pagkakitaan? Naku, sa episode natin na ito, a renowned Filipino actress, model, comedian, celebrated for her versatility. Napapanood siya sa TV at syempre sa pelikula. Nako, lalo na kung ikaw ay batang 80s. Mamimiss mo yung working girls. Ay. Naks naman. Pero alam nyo, marami pa siyang mga talents. Graduate siya ng Fine Arts degree sa PWU. At the same time, right now, she is committed for her personal growth to continue to inspire many people. Let us welcome to this episode, Miss Carmy Martin. Palakpakan! Yay! Ay, Miss Carmy, Hello, grabe. nako, Chinky. Grabe, Nakita grabe. tayo uli. Nakakatuwa. Alam nyo, guys, ito, FYI, perspective lang. Me and Carmy, we go way back. Kasi dati nag-artista rin ako. Kahit ayaw nyo maniwala, wala akong magagawa. At may proof ako. First time ulit na ako makikita siguro ni Miss Carmy to. Miss Carmy, tignan mo yan. Ay, nako. Ay, I love you. Nandiyan ba ako? Ayun, ano ka, oh? Asan? Nakapompom ka. Ha? Sino yung nakapompom na cheerleader? Saan? Hindi ko makita. Ayun! Sa baba. Doon ako. Oh, Lord. Talaga Diba? namang pinagawa mo pang post. Talagang pina-frame mo pa talaga. Diba? Oh, Miss... Oy, asan ka naman dyan? Ay, nako. Ando sa... Nasa gitna. Ayun, sa baba. Oo. Okay. Fine. Grabe, di ba? Grabe. That was 1988. 1988. Alam mo bang, yun ang luckiest year ko. 1988. Kasi nag-Tonight with Dick and Carmy na rin ako noon. Noong year na yun. Sige, mami, pag-uusapan natin yan. Pero alam nyo, maraming nakakilala kay Miss Carmy na, yun nga, very talented, versatile, host, actress, dancer, grabe. Pero lingid sa ating kaalam, she came from a humble background. So we want to get to know more your family background. Well, taga Laking Santa Ana ako. And then, masasabi ko na talagang hindi naman kami mayaman. Kaya lang talagang dream ko talaga nung bata pa ako na makatulong sa pamilya. Ilang ngayon magkakapatid? 5 kaming magkakapatid. Wow. At sa public school ako nag-elementary. And then nung nag-high school ako, tinulungan ako ng uncle ko para naman sa St. Francis, kung saan nag-aral si Papa P. Piolo? Si Piolo, yes. Oo, sa Santa Ana rin yun. Okay. So, how was life, di ba? Siyempre, from 5 siblings, ano yung trabaho or negosyo ng parents mo? Well, yung mama ko nagtatrabaho noon sa PEMCO. Wala na ngayon, yung gumagawa ng mga bombilya. And then, yung father ko, electrician naman siya. Yun, oo. So, masasabi ko talaga na kapos talaga. Tapos, pati yung mga gamit for schools, kulang. And I was not really inspired to shine sa pag-aaral ko siguro. Kaya siguro ang nasa isip ko is, gusto kong lumaki, I was praying, nandun ako sa hagdan, na sabi ko, alam mo, Lord, sabi ko ganyan, sana paggising ko, malaki na ako so I can help my family. Ganon. Ilang taon ka nun?
Bata pa, siguro mga 7, ganyan. Mga 7 years old. Pero laking lola ako. So parati ako nasa lola. So yung lola ko ang more of nagbibigay ng mga values, ganyan, sa buhay. Pero ano specific moment ng buhay mo na yung parang pumukaw ng iyong isipan ng damdamin na gusto ko nang lumaki at gusto ko nang tumulong? Ano nga kasi, alam mong hindi regular yung Income. pamilya. Regular yung income, pero alam mong kulang. Tapos 5 kayong magkakapatid. So, yung sa ulam ng kapitbahay, makukumpara mo, 'di ba? Yung mga ganun. So, hindi yun yung ulam namin. Pagkatapos nga yung like sa material, kunyari sa school, supplies, ganyan, wala kami, ganyan. Tapos medyo hindi ko masasabing maganda yung childhood ko. Mas masasabi ko talaga na parati akong nagdadasal sa Diyos na gusto ko ngang maging breadwinner sa family ko. To the point na nag-aaral ako, ang layo nung school. Okay. So, sumasakay ako ng bus. Nako, ewan ko kung meron ka ng mga story ganito. Di ba may ticket? Alam ko ito. May mga ticket. Tapos pagka, di busy-busy yung kukuha ng ticket. So pagka nakatalikod siyang ganun, pupunta ako dun sa Harap. nakuhanan niya. Oo. Doon tumatakas ako. So mga ilang beses ko rin nagawa yun. Wow. Oo, kasi wala akong pamasahe. Kung wala kang pamasahe, wala ka ring perang baon. Kulang yung baon talaga. So So, paano mo tinatawid yan pag nasa school ka na at gutom ka? ako yung utusan nila Para Na- bumili. para bumili ng pagkain. Nung high school ako to. Tapos, bibigyan ako ng share na lang nila ng Wow. food. Oo. Ang tawag nila sa akin noon, si Upeng. Upeng ang tawag nila. Kasi nga parang, kasi yung father ko Filipino, tas yung mom ko parang half Spanish. So, ang ganda ng blending. So, ako yung, kung tutuusin, hindi pinakamaganda sa family. Kaya lang, alam mo yung tindig na totality, ganyan. So, may itsura na talaga nung high school pa lang. Kaya sabi nila, hindi dapat Carmita ang pangalan mo. Dapat ang pangalanan ka namin ng Upeng. So, Why? ako yung runner sa kantin. Why upeng? Ewan ko sa mga yun, mga kaklase ko. So, tapos naalala ko rin, nung sa elementary naman, di ba mga Nutri ba? Nutriban. Oo, gustong-gusto ko naman yung magsasuggest ako na, sasabihin ko na pwede po ba ako na yung maglalagay ng mga soup sa cup. Oo. Tapos yung Nutriban ibibigay para may free na rin ako. So, in na- other words, madiskarte ka na rin. Madiskarte. Kasi naalala ko rin nung bata ako, kapag ka, for example, may mga party, I don't know if you remember yung Aldeguer sisters. Oo naman. Naku, pag meron dyang mga sayawan, ganyan-ganyan, mag-o-offer ako kasi bibigyan ako ng money. Na sasabihin ko, oy, may talent ako, ganito, ganyan. Marunong akong Ilan taon ka robot-robot. Bata pa rin siguro mga 10. So, may, yung pag-talent portion, hindi ako nahihiya. So, ever since talaga, ginagamit mo na talaga yung skills mo. Skills ko. But I never thought na magiging artista ako. At actually, yung ate ko, ang mas gusto niyang mag-artista or idol niya, si Pilar Pilapil, kasi nga ang ganda ng face niya. Ako gusto kong maging flight stewardess kasi nga Oh. mataas ako. Tapos gusto kong makita yung buong mundo. Wow. But, ang nangyari lang talaga is that siguro inilagay ako ng Panginoon because of my desire to help my family. Yeah. Siguro before we go to the desire na, yun nga, ano yung pinaka hindi mo makalimutan na financial trauma? Kasi lahat tayo, meron tayong yung parang, ako personally, yung financial trauma ko when I was young was, yung breakfast, my parents talk about money. Lunchtime, they talk about money. Dinner time, they talk about money. Bedtime stories, pera pa rin. Mhm. So talagang traumatic yan para sa akin kasi parati sila nag-aaway, nag-argue tungkol sa pera. To the point, it caused so much insecurity Mhm. in me personally. Kasi feeling ko baka maghiwalay. Buti naman, hindi. So may mga moments ka rin ba nung bata ka na gano'n? Hindi, walang mapag-usapang pera kasi wala ngang pera. Pero meron akong naisip. Kaya lang Grabe. artista na ako noon. Pero I would like to share kasi talaga, traumatic talaga sa akin to. Nung mag-isa na ako sa condo, na I decided to stay in a condo separated from my family kasi
gusto ko na ng freedom, ganyan-ganyan. Alam mo naman, di ba na-topic mo na rin to nung nag-preach ka, ang pag-aartista minsan meron, minsan wala. Di ba? Nagkataon na nung nawalan ako, natanggal ako sa Chicks to Chicks kasi hindi ako sumama sa lawag. That was long, long time ago. Na tinanggal nila ako and my income was 400 pesos. May income tax pa. Then, wala akong pambayad ng condo na tinitiran ko. Yun yung time nung experimental sa Cinema. cinema na kailangan nakahubad ka. Oo. Kailangan nakahubad ka. Kung hindi, Oo. hindi ka kukunin. Oo. So, I was offered to do that. Tapos, yun talaga yung talaga dinasal ko, sabi ko, ikaw na lang ang kakapitan ko. Pero hindi pa ako Kristiyano noon. No, Katoliko. Katoliko pa ako noon. Sabi ko, pero hindi ko kayang gawin yun. Na Wow. nakahuba. Hindi ko talagang kayang gawin yun. Dahil, sabi kong ganyan, para sa sarili kong respeto at para sa pamilya ko. Wow. Well, anyway, sige. So, because of those, yun nga, hardship na dinaanan mo nung bata ka, ang dami. Nangarap ka na maging breadwinner. So, nag-aral ka, graduate ka. Can you bring us to your first job? Yung pinakaunang trabaho mo? Or nag-artista ka na agad? Assistant muna ako ng kapatid ko Okay. sa Gerard Peter, ganyan, at saka yung calendar. Actually, ako lang yung chaperone. Pero ang nangyari nga, kasi, alam mo yung half Filipina, pati ako nadamay. So, Na? nakasama ako sa kalendaryo, Okay, ganyan. okay. At ang bayad sa akin ay 200 pesos. So, true enough, Anong taon yun? 1978 siguro. Uy, malaking pera na yun, 200. Tapos binigay ko naman sa mama ko yung pera, yung 100, sa akin yung 100. And then, after that nga, nag-Gerard Peter ako, pero high school pa ako noon. Okay, FYI, yung Gerard Peter po is a Yung parang sexy na modeling, fashion show. modeling yan. Modeling yan. Oo. Oo. Pero hindi ako regular because I'm studying. Kaya lang doon ako na-discover for Dolphy's Angels. Dolphy's Angels. Naghahanap si Tito Dolphy, si Conde Ubaldo, yung kanyang manager, naghahanap ng 4 na angels. So, yung 3 nakuha galing sa Gerard Peter. Okay, that was year? 1980. 1980. Oh, pumasok na sa 80, hindi na 70 plus, ha? Oo. Grabe, 1980s. Mm-mm. So, doon ka na-discover. Doon ako na-discover. Okay. Mm-mm. First, So, hindi ako dumaan doon sa extra. grabe. Wala. Ano Grabe. na kagad? Ilan taon ka nun? 18. Grabe, 18 years old. Siyempre, si Dolphy na rin nun eh. Oo. Yeah. So, anong feeling during the time? Siyempre, sabi ko, tapos January 7 is my 45th anniversary, no? So, 1980 yun, nag-start ako. Parang I never imagined na magiging artista nga ako. Tapos, niruin mo, the king of comedy kagad ang kasama mo. At isa ka sa Angels kagad. Ni wala man lang kung acting workshop or anything. Siyempre, it's such an honor na mapasama ako kagad sa ganun. Charlie's Angel kasi yung... Yun nga, Oo. Charlie's Angels. Tapos, Oh. at that time, mahilig talaga ako manood ng TV. Oh. Ang favorite ko, Chicks to Chicks. Chicks to Chicks. Oh. Pero hindi pa ako kasama. Okay. So, alam mo, Chinky, the Lord hears our prayers. Sa sobrang desire ko na tulungan ko yung family ko, sinagot naman talaga niya. Yung, biruin mo, napasok ako doon kay Tito Dolphy, pagkatapos may natanggal na isa sa Chicks to Chicks, ako ang naisip na ipalit. Pero bago tayo mag-Chicks to Six, kasi mas interesting yung very rare na makatrabaho talaga si Dolphy. Yes, oo. I'm sure hindi lang isang movie ang nagawa nyo. Oo, under contract kami ni Si Ana Marie Gutierrez. Ana Marie Gutierrez. Okay. Under contract kami. So marami kaming mga ginawa, John and Marcia, tas meron pang Istariray, ganyan. Marami kaming movies na ginawa. So, ano yung experience mo na, yung first day mo na bago kay Dolphy, yung first day na shoot ka, syempre, hindi ka naman artista. Tapos, ano yung feeling? Nagkamali ka ba? Nataranta ka ba? Hindi. Kasi ang call time nga, 4 a.m. Di syempre, hindi ka nakatulog dahil 4 a.m., no? Pagdating mo doon, the next day na siya dumating. So, ngayon, di yung mga dialogue, antok na ako. Hindi ko na masabi talaga. Nakaganon na lang ako dahil binigay din on the spot yung script. Buti nga yung sa akin, madali-dali pa yung lines. Parang kay Ana Maria, parts ng mga eroplano na which
mas more challenging kasi parang kung baguhan kang artista. And then may mga karakarate, parang ang Charlie's Angels. Mm. Pero ano talaga, starstruck na, wow, totoo na ba to? Oo. Kasi I never met him. Oo. Sa shooting o prior to that, Oo. nakita ko na siya sa shooting na mismo. Wow. So, ang hilig ko ring manood ng mga Oo Dolphy naman. Panchito. Oo naman. Naku, nahulog pa nga ako sa kakamadali ko kasi in the afternoon manood ng black and white na mga palabas sa TV, ng mga Naku, comedy. Hindi ko makalimutan yung Lucio at Margalio. Oh, mga ganon. Naalala mo yung Devil at saka Devil si Panchito, si Dolphy yung parang angel. Basta marami akong napanood sa kanya. So, nung naka-eksena mo na si Tito Dolphy, Yun nga, di naano ako, tongue-tied, tapos hindi ko na nga alam because it was already 4 a.m. ulit, ganyan. So, binabasa ko na lang. And then, so, lumampas na yung first day. Nung pagkikita namin, marami na siyang tinuturo, ayun. mga ganon, na hanapin niyo yung camera ninyo. And Oo. napakatahimik. Sobra. Napakatahimik. So, minsan nakakaalang, ano kaya sasabihin ko? Ganon. Ganon yata yung komedyante. Talagang ang tahimik in real life. Nagkaroon ka ba ng opportunity to really talk to him? Yung parang nakausap mo, nagkwento siya? Oo, kasi kadalasan nakasakay ako doon sa kotse niya. Tapos kakain kami sa Aristocrat. Favorite Ayun. niya yun. Tsaka May- sa Hisons. Oo, yun yung mga mahilig sila kahit sina Direk Ading. Yung mga gusto nila, makikipagkwentuhan ka Oo. ng one to sawa. So, Mm. kasama ko naman si Mother, ganyan. Ano yung unforgettable na kwento sa'yo? Wala, tungkol sa buhay. Tapos yung mainit yung pala yung ulo niya kapag sa traffic. Yung mga ganon. Kanan mo eh. Kaliwa nyo! Akin na yan! And marami siyang kwento, tapos manginginom din, katulad ni Panchito. Pero si Panchito, ang hindi ko makakalimutan yung sinabi. Kasi ang chika ko, Okay. machika ako, tapos parati kaming nandun sinusundo kami ng service nung catering. Tama. No? Dahil wala nga akong pamasahe, ganyan. Tapos hinihiram ko yung mga damit ko sa kapitbahay. Sinasabi niya sa akin, alam mo, ikaw, ako daw. Panchito. Oo, sabi niya, magtatagal ka sa showbiz. Wow. Nung umpisa ka pa lang. Oo. Grabe yun. Sa 4. Sinabi. Ba't niya sinabi yun? Ano nakita sa'yo? Sabi ko talaga parati, to, magtatagal to. Pati sa harap ng ibang tao, Wow. magtatagal to sa showbiz. No, coming from Panchito. Parang may it factor. Yeah, it's a compliment. Kasi, Yeah, it is. alam mo, I'm so blessed also. Kahit na short ang stint ko sa I had an opportunity to work with Panchito and Tito Dolphy. At di ko makalimutan yan talaga. Sobra akong blessed during that time. Kinentuhan niya ako ng buhay niya. Sobrang di ko makalimutan Oo. Nakwento niya rin how problematic he was with his family, his children, ganun. Pero hindi yun eh. Pero yung fun fact lang, kinento niya kung paano siya nag-umpisa. At di niya makalimutan yung pinaka-first movie niya na nakas siya. Sobrang excited siya. 1 buwan daw siya na nag-shooting. Na siya ay isang parang Hapon na Japanese soldier. So excited siya, kinunan siya and everything. Tapos pinamalita niya sa lahat ng mga kabarangay niya. Nakwento ba sa iyo yun? Parang yata. Tapos hindi siya nakita. Tapos hindi man lang siya lumabas, nakat lahat yung mga scene niya. Pero natandaan niya, yung baril niya, yung dulo ng baril niya, kakaiba. Tapos nakita niya sa pelikula na lumabas. Ako yun. Grabe talaga, sabi ko talaga. Humble to Is it tama ba na sa vaudeville siya nag-start? Yes, vaudeville. Oo. Vaudeville is a type of vaudeville entertainment popular in the Philippines, particularly in the early 20th century. It was a blend of American vaudeville traditions and Filipino cultural influences, often featuring comedy, music, dance, and dramatic skits. Oo nga, sa entablado mo na sayaw-sayaw, kanta-kanta, tapos saka siya pumasok sa pelikula as extra. Yun. Grabe. Nakwento niya pala sa akin yung mga times na yun. Grabe talaga. At saka yun nga naalala ko rin ngayon na nakwento niya rin sa akin yun. I think SOP na niya rin yun siguro pag nagkukwento yan. So, right now, let's talk about your first income nung ikaw ay nagpelikula. Ayun nga, ang naaalala ko, unforgettable, yung sa Chicks to Chicks.
Siguro ang movie ko noon, I was paid 15,000. Uy, malaki na yun. Malaki na ba yun? Oh, Uy. 80s. Oo, 15,000. Parang ang conversion na siguro niya na 150,000 na Ay, rin. siguro baka 5,000 lang. Pero ang naalala ko kasi, yung sa Chicks to Chicks, sabi ko, ang liit naman ng sweldo ko, 400, tapos may ano pa. Per taping. Per taping. Tapos, wala nga, yung damit, wala nga akong budget. Oo nga. So, at saka noon, konti lang yung artista. So, blow dry mo lang sa ventilator yung artista ka na. Hindi katulad ngayon, kailangan ng stylist. Tama, kailangan tama. talaga na pag-aralan mo talaga yung so much investment. Kasi Oo. masyadong marami ng artista. At saka talagang iba na talaga. Nung ngayon. pumasok ka, sino yung original, sino yung pinalitan mo pala nung Si Malu de la Fuente. si Malu? Oo. Mm-mm. Tapos kasama mo si Maria Calzon at Okay. saka Ruby Ana. Rubiana. 4 kayo, di ba? O 3? Tatlo. Tatlo. Mm-mm. O parang Charlie's Angel rin. At saka kasama mo dyan si Chito Arceo, Yes. Freddie Webb. Freddie Webb, Oo, Nova Villa. si Lola Chuchi, Ay, si Dina Bale, Oo. Si Dina Bale, yung parang yung sekretaryang ano. parang Dina Bonnevie, kaya naging Dina Bale. Oo. Ay, grabe talaga. Alam mo, growing up talaga, hindi pwedeng mawala ang John and Marcia. Oo. And magkasabay ba John and Marcia? Jan and Marcia, tsaka Chicks to kaya Chicks. nga namatay si Direk Ading. Hindi natutulog dahil di ba siya ang director at saka ang scriptwriter ng Chicks to Chicks at saka Jan and Marcia. Mm-mm. Grabe. So, 400 pesos. Gaano katagal yun ang tsinagahan mo? Matagal din. Tapos nga natanggal nga ako. Ayun, sige. Natanggal ako. Gaano ka katagal muna bago ka natanggal? Siguro mga years na rin. Mga ilang Mm. taon na rin. Pero parang, ang point kasi is that, as a baguhan, bakit ako ang nagsalita na hindi ako sasama dyan sa lawag? Anong meron sa luwag? Kasi doon daw magsushooting. Tapos Okay. sabi ko, ang layo. Ang nangyari kasi noon, bata, 'di ba? Sa akin pinasa ng pinasa yung mga, sabi mo, huwag nandun, layo-layo, mga ganun-ganun. Ay, nako! Alam mo na yun. Oh, no! Oh, Diba? no! Ginawa So kang ako ano. naging spokesperson. Tapos ang ending, akong natanggal. Parang lumabas ikaw yung pinakamareklamo. Oo. Ikaw yung nag-iinarte. Ako'y nag-iinarte. Ayun. Pero parang hindi na ako na hindi talaga ako sumama. Na sila walang choice sumama. Because of that, nawala ka. Mm. So, during the time, I'm sure it was really a big blow for you. Of course. Kasi talagang gustong-gusto ko nga yung show. Oh. Pero naging blessing naman din siya. Kasi hinanap talaga ako ng mga tao. Oo. Hinanap ako ng mga tao. So yung mga audience ang nagpabalik sa akin. So, binalik ka sa show? Binalik ako. Grabe. After how long? Mga months din. Siguro mga 6 months, ganyan. Hmm. Binalik din nila ako. At tumagal yung Chicks to Six siyang gaano? 12 years. That's amazing. Ako nga yung nagsawa. Sabi ko, teka muna, break muna, magbo-boyfriend muna ako. Tapos, nung si Direk Manahan na, ang Johnny Manahan. Johnny Manahan na, at nawala na sa IBC 13, nagka-boyfriend ako. So, babalik ako. Doon, nalakihan na yung sweldo ko. Kasi, for me, to come back. Kasi nga, medyo mayaman yung aking ex-boyfriend. So, sabi na ko, dapat tapatan niya ng malaking TF. Yung pala yung nagpataas ng Yun. presyo. Grabe, no? Looking back talaga. Wow, that was what year? Particular year? Yung pagbalik ko, Yes. 1987. 80 to 87, 7 years ka na sa showbiz during that time. Oo. 1980s ka na nag-umpisa. Alam mo, very memorable yung 87. Why? Grabe, that was that year na na-meet ko si Randy Santiago. Mm-hmm. That was the year na talagang sobrang sumikat si Randy Santiago. Oh, yes. Hindi magbabago. Mm-hmm. Talagang unforgettable yun. That was also the year na discover ako, nag-artist ako because of Randy Santiago. Hawi boy kasi ako ni Randy. Mm-mm. So, during that time, okay, aside from Chicks to Chicks. Siguro hindi 87 but 86, ganon. Mm. Basta 1988, nag-Tonight with Dick and Carmi ako. Ayun na. So, from 86, nag-Tonight and Dick with Carmi, 1988. Mm-mm. Yun na umpisa.
Oo. Paano naman napasok yung Tonight with Dick and Carmi, di ba? Kasi si Alma Moreno, parang she did not renew her contract Na Loveliness? ng Loveliness sa ABS-CBN. Okay. Lumipat siya sa Channel 9 or something. Mm. Parang hit na hit yung Tangga noon. Oo. So gusto nilang tapatan. And si Roderick, sikat na sikat siya at the time dun sa mga movies niya. Oo. So and he is still a very good host, no? Mm. At ang galing na dancer. So kailangan naghahanap sila ng kapartner ni Roderick na sexy. Mhm. Yun. At pwedeng magtangga. At the time, nandun ako sa ABS. As yung sa Sa Chicks to Chicks. Chika Chicks. Ah, na Chika title. Chicks na. Mm-mm. Yeah. Okay. Mm-mm. Grabe. So, was that the first time na nag-tag team ni Kuya Dick? Oo. First time namin. Pero nagkikita lang kami sa mga parties. Pero hindi ganyan. movies, walang movie. Wala pa. Tapos yung Wow. kapatid ni Dick, kaibigan ng kapatid ko, mga ganon. Mm. Basta nakikita ko na si Dick sa mga parties, ganyan. Pero iba pa rin syempre yung chemistry eh. Oo. 'Di ba? Kasi Mm. tag team, host, sayaw. Oo. So paano naman yung yung chemistry nyo? Ang title pa nga nun, walang title. parang pinaraffle kung hulaan kung ano magiging title. Kasi ganung kabilis. And nag-click agad siya. Oo. Sobrang lakas nung show. And at that time, talagang sa galing ni Roderick, nahahatak niya ako na I thought noon magaling akong sumayaw. Sa disco lang pala ako marunong sumayaw. Hindi pala ako ganun kagaling sumayaw. And si Dick magaling kumanta, hindi rin ako magaling kumanta. Tapos, during 80s, di ba, mga offered yung Go Singer, ganyan. Pero sabi ko, hindi, gusto kong mag-aral talaga. So, nag-aral ako dun kay Ryan Cayabyab. Not really Ryan Cayabyab, but sa school niya. Nag-aral ako ng singing. Kasi ayokong mag-ghost singer, ganyan. Alam mo, hindi ko makalimutan yan eh. Lahat nyo nakikinig, nanonood at the same time. At ni Carmi, no? Yung walang kamatayang Together forever. Diba? Oo. Grabe Na yun. until now, pag nakikita kami, pag pinost namin ni Dick yun, or mag-guest kami, ang dami pa ring followers. Ang dami pa rin may gusto sa aming dalawa. So talking about that, so lahat inaral ko talaga. And parang nag-click lang talaga siya na kasi eto, ang galing-galing ni Roderick. Tapos merong isang mukhang Barbie doll No, na iba-iba yung suot, ganito, ganyan. And syempre naman with the tease hair, huwag Yeah, kalimutan. na talagang grabe, talaga nag-click. And ang feeling ko talaga noon, yun ang pinaka-height ng career ko. Yun ang pinaka-height na sabi ko, sana wag nang matapos. Tapos may nag-interview pa sa akin before, paano pagkatapos nito? Parang feeling ko mamamatay na ako. Ganun kung kagusto yung show. Wow, gaano katagal yun? 2 years. 2 years lang ba yun? Mm. Pero yung impression, parang feeling ko ang tagal. Parang ang tagal, di ba? Diba? Mm-mm. Kasi pag sinabi, Tonight with Dick and Carmi. Tsaka abang na abang ng mga tao talaga yun. Oo, inaabangan ko rin yun. Sino director? Si Johnny. Johnny. Oo, Mr. M. Variety show siya eh. So, 1988? 1988 siya nag-start, tapos 1992 yata nag-end siya. 91, ganun. O, di 3 to 4 years pa rin siya. Mm-mm. I'm sure nag-guest si Randy during that Of time. course, Oo. oo. Yeah. Tapos kaya nga sinasabi ko na yung year 1988, talagang my luckiest year. Na naging malapit ako kina Sir Eugenio, yung may-ari ng Lopez, ganyan-ganyan. Nagustuhan ako, tapos parati akong kasama dun sa pagpupunta sa province. Tapos sinasabi, you must be so rich right now, but because you earned this much. Ako, sir, sabi ko ganyan, wala pa nga akong sariling tirahan, ganun-ganun. So, ang ginawa nila, nakabili ako ng condo. Sabi ko, wala. Ang chika ko talaga. Wala pang ang refrigerator, wala pang sofa. So, what they did, tinulungan nila ako. Na-furnish yung bahay, nagawa yung bahay, pero hinulugan ko unti-unti. So, going back, babalik na naman tayo. Siyempre, huwag natin kalimutan doon saan tayo nag-umpisa. Na may prayer ka nung bata ka, nung 7 years old. Gusto ko nung lumaki agad. Yung parang naalala ko yung pelikulang yung Big Ba, yung Want to Grow Up, para makatulong sa pamilya. So, nung kumikita ka na,
Napaaral ko yung mga kapatid ko. Napaaral ko sila and napalaki naman namin yung bumabaha parating bahay namin sa Santa Ana. Pero syempre may time din na lumaki yung ulo ko. And I'm so glad na nalampasan ko lahat yon. Even yung mga bisyo sa buhay at yung mga maling relationships. And I am happy right now kung nasaan ako at kung ano yung pinupursue ko for the Lord. Yeah. Pero yun nga, medyo shocking lang. Shocking in the sense. Siyempre, looking back, malayo na. Matagal na yan. Pero yung moments na yun, na sinabi mo, yung success pumasok sa ano mo, sa ulo mo, tapos nagkabisyo ka, okay, at the same time, you had bad relationships. So, kailan mo na-realize na, yun nga, okay, I think, kasi during that time, unfortunately, ito yung reality. Correct me if I'm wrong. When you're on top, ang dami mong kaibigan. Ang dami mong mga, hindi siya nagkakamali. Pero ako lang ang tanging tao Nagsasabi sa grupo niya na, Franz, medyo tagilid tayo dito, ganyan. Kasi parang sa akin, hindi ako natatakot na matanggal sa grupo. Oo. So during that time, kailan mo na-realize na talaga it's getting into your Yung ang tawag ko yung great rebuker ko. Yung kapatid kong bunso. Oo. Kahit na, for example, yung sasabihin, parang nga ito yung sa movie ni Vice Ganda, yung mahaba niyang litanya. Sabi ko, iyak ako na iyak. Sabi ko, parang yan yung linya ko noon. Yung mga, so isusumbat mo ngayon na pinaaral mo kami, mga ganyan-ganyan. Yung, alam mo, yung mga breadwinner. Diba? Nung nasa Tonight with Dick and Carmi ako, ang great rebuker ko, yung kapatid ko. Tapos, pati si Dick. Pati si Roderick. In a nice way, nung na kami, gumawa na kami ng, ang tawag dito, may isa kaming ginawa na sitcom ulit. Minsan kinakausap niya ako na, alam mo, parang medyo nalilihis ka yata ng landas, ganyan, mga relationships. Ang weakness mo talaga, relationship. Oo, ang weakness. Kasi gustong-gusto ko nga na hindi ako masasabi na walang boyfriend, ganon. Sa kaseksihan ko, parang insecure ako kung ano yung sasabihin ng tao. Ayun. Saan nanggaling yun? Diba, usually naman pag dalaga ka until now, parang ang pressure sa'yo ang sinasabi, kunyari, sasabihin, may boyfriend ka ba? Kahit naman pag sumakay ako ng Grab, hindi na kita nakikita sa TV. Ang sasabihin ko, alam mo, kuya, ikaw ang walang panahon sa TV kasi 2 po TV show ko ngayon. Diba, ang sakit ng tao, kung ano yung wala sa'yo, yun parate ang ipipinpoint. So, dapat talaga na ngayon, I'm wise enough and I accepted that I move on already from that desire. Wow. Pero noon, I was very insecure na ayokong masabing matandang dalaga, ganyan, at saka ayoko nung nababakante ako. Yun. Mrs. something. Hindi, yung asawa niya na lalaki na si Noel, si Noel. Na congressman. Grabe, yung classic. Yung tagal din. Grabe, 7 taon. 7 taon. Oo, tapos parating sinasabi na, matatanggal na yung show, pero kasi favorite ng management, kaya hindi matanggal. At saka hindi lang favorite ng management, yun yung panahon talaga, guys, yung abangan ng susunod na kabanata, kung naalala nyo pa, yan yung political satire na... Yes. Ano yung issue? Oo, yun yung isi-shoot namin. Grabe, no? Magbabait naman sila. Anong mababait ang pinagsasasabi mo? Hindi natatapos yung mga issue na Oo. Kaya inaabangan talaga? Oo. Aabangan mo talaga? Yes. 7 years siya. Okay, during that time, napaalala ka, okay, na nagising ka sa katotohanan. Okay, so, during that time, nakakaipon ka? Hindi pa nga masyado eh. Kasi alam mo yung meron din akong, natulungan nga ako to go back to showbiz, no? Ito siguro maganda rin to sa ibang mga artista. Sa sobrang laki ng utang na loob ko dun sa manager ko, binigay ko yung checkbook ko. Sabi ko, sige ikaw nang magsulat kung ano. So, ang nangyayari, yung sasweldohin ko, nauunahan ako. Wala akong nakukuha halos na sweldo. Tapos sasabihin ko, bakit ako walang sweldo? Pasensya ka na, ginamit ko sa ganun, kasi nag-produce ako, nalulugi, ganyan-ganyan. So, alam mo, it's really character building. Si Lord talaga, kaya nga sinasabi niya, hindi kita
gustong payamanin, gusto kitang ihanda sa gusto kong ibigay sa'yo, yung character mo. Kasi kung kunyari, ibe-bless ka, tapos katulad nun, binigay ko yung checkbook ko. Di wala ako naipon. Grabe. Di ba? Meron naman. Nung Tonight with Dick and Carmi, yung sinasabi ko nga, nabili ko yung condo, no? Na kung saan ako nakatira ngayon. Nabili ko siya for 2.2 million, 187 million, 187 Square square meters. meters. Oo. Tapos ngayon yung ano niya is 38 million na. Ngayon, sa iyo pa rin yun? Ngayon, andun, gustong-gusto ko. Mm. Gustong-gusto ko doon. Ay, sa Makati. Sa Makati. Tapos I have condos naman na naipon na. Wow. Pinaparent ko naman siya. Amazing, no? Ito Yeah. lang, guys, FYI, no? Shout out lang sa mga taong talagang wala talagang masyadong alam pagdating sa investment. Alam mo, you can never go wrong with land. Di ba? Land, lupa. Lupa, bahay. Di ba? In your case, imagine mo, you purchased it at 2.2 before. Oo. Ngayon, 38 million. Yes. That was 1988. Yun, 88. So, Tapos, ang naghawak ng pera ko, yung brother ko. So, ang ginawa namin, hihuhulugan. Takot ako sa utang eh. So, ang ginawa namin, ang bangko, meron siyang opening na pwede mong bayaran ng buo. tama. So, inipon niya yung pera ko. Wow. So, ngayon nabayaran ko in 1 year. Wow, fantastic, fantastic. Mm-mm. So, yan, napaka-importante rin, guys, ha? Lalo na sa mga kumikita ngayon. Financial literacy is very important. Kailangang matuto ka. Number 2, financial discipline is very important also. At please, wag niyong ipagkatiwala sa iba ang Ang inyong... checkbook. Grabe niya. Hindi, tsaka natuto na rin ako. So, after that, nakapag-ipon ako. Hanggang ngayon, nakapag-ipon ako. Hindi ako bumibili kapag hindi cash. Meaning to say, kung hindi ko kaya bilhin, ayokong... Kasi yung Utang. napanood ko yung iba eh. Mm. Magaling sila dun sa mangungutang at gagamitin nila for negosyo. Mm. Napapanood ko yung ibang vlog mo na ganun. Ako kasi, siguro dahil galing ako sa hirap, parang I'm so afraid na mangungutang. Ang gusto ko is that, kung may bibilin ako, gusto ko babayaran ko kasi kuripot ako eh. Masyado akong maingat sa pera ko ngayon eh. So, bibilin ko siya ng cash kasi may discount pa ako. Kung bibili ako ng condo, bibilin ko siya ng cash. So, ang laki na ng At saka interest. ano yun eh, kasi mahirap kasi FYI also. That's wise also in the sense, you know why? Kasi yung profession and career that you are into, Hindi permanent. Hindi regular. Oo. kasi kunyari guys, ito nag-commit ka, pinoproject mo na, biglang natapos yung contract mo. And sa amin, during that time, you are only good as your last Yes. pay slip at call slip. Totoo. Kaya, nagkaroon ako ng mentality na talagang ipon. No? Ito pala yung mga original na iponaryo. Oo. Hindi. Di ba nung kasi po, nagkaroon ng time na nag-guest po or nag-preach sa Rebuild itong si Chinky. At ako naman yung nagsabi dun sa tights, no? First time pa yon, so medyo nangangarag pa ako. Ang maganda yung shinare ko is that, di ba yung tungkol dun sa, meron akong condo, tapos wala akong trabaho. So ngayon, yung tithing sa Malakay nga, di ba, yung ibigay mo, yung lahat ng first fruit mo. Ikapo. At saka yung time. Kasi yung isa pa doon, yung talagang kahit na alas 4 yung call time ko, gigising ako ng alas 3 para mag-pray. So, I give my best to the Lord. So, nagbibigay ako ng tithing. Sabi ko, sige, panghahawakan ko to. So, lumipat ako dun sa isang condo ko na studio. Okay. Nag-aral ako ng interior designing sa PSID. Nung ito na nga, na kinausap na talaga ako ng Diyos na ayusin mo na yung buhay mo. Bumalik ako sa pag-aaral ko, ginawa kong income yung bahay ko na malaki. Nag-generate ng income. Tapos may binibili akong kondo na bayaran ko. Ang hindi ko nasabi noon kung yung Israelites 40 years inabot. Yung sa akin 2.5 years nakabalik ako sa kondo ko because of obedience. Wow. So, let's now transition. Despite of all the fame and success, I'm sure, siguro before, most unforgettable award, ang dami mong award na na-receive. Nung, di ba, sa mga movies, ano yung pinaka-unforgettable?
Last year lang, ang dami kong recognition na nakuha. Pero yung most durable actress, na which, sabi ko, nung una, ayoko nang umattend. Sabi ko, parang ang dami namang mga recognition, ganyan. Ang dami-dami kong shows last year. May pelikula ako. Dalawa yung shows ko sa GMA and TV5. Na, how blessed, diba? Magkaibang, sabi ko, pero nung narinig kong durable, sabi ko, ako yun. Parang everlasting. Parang ang Orocan na talagang ang tibay na until now, nandyan pa rin. Oo. Alam mo, Chinky, wala akong manager. Huh? Wala akong driver. Ah, Wala akong PA. ano ka? O, senior na ako. Talagang durable is the right word for me. So, hindi mo makalimutan, despite of, I think may FAMAS ka pa yata eh. May FAMAS Hindi, ka. meron ako yung isang award na Best Supporting Actress for a Comedy Role. So, magaganda lahat ng pinag-usapan natin. Pero lahat tayo ng buhay ay may tinatawag na turning point. What was a turning point in your life na, yun nga, you were saying that you surrendered your life to the Lord? Si Lord na yung bumisita sa akin eh. Nagpakita sa panaginip. Kailan? Nung Tonight with Dick and Carmi. Oh! Yeah, now meron yung voice coach ko, ini-invite ako sa Bible study. Di nung 80s, yoko yung mga Bible na yan. Tsaka, syempre, naka-Mercedes ako, yung naka-condo, ganyan-ganyan. Feeling ko, mahinto yung lifestyle ko. Tsaka, hindi pa noon uso yung born again. And then, pinagbigyan ko. Umattend ako, and then that night, kasi sinasabi ko nga, sa pagkatoliko, hindi mo naman napapractice talaga to read the Bible. Pero siguro ngayon, iba na. Yung mga Catholics, nagkakaroon na rin ng Bible study, ganyan-ganyan. And they read the Word. Naginip ako na nasa desert ako. Pagkatapos, nauhaw ako. Until may nakita ko nakatayo na puting-puti ang buhok. Puti yung dito lumalabas. Tapos may lumalabas dyan na sun ray. Tapos nung binuka yung bibig, sinabi niya, I am the living water. At lumabas yung tubig. Wow. At ang sabi sa akin, pag ininom mo ang tubig na yan, hindi ka na mauuhaw. So sinabi ko, hoy, ano ba yung ganyan? Di Samaritan woman daw yon, di ba? Pagkatapos sinabi na nandun pala sa Revelation yung image na yon. Then, actually, yung second dream ko, ang dun talaga ako naantig, na medyo parang nung kasi na-interview ako many years after pa. So, minsan kasi ang tigas pa rin ang ulo natin. Nung nakita ko yung second coming, pagkatapos, nasa condo ako, pinubuksan ko, hindi ko siya marinig. All the time, I thought I have a relationship with the Lord. Kasi I call Him na, Lord, I pray, ganyan. Sabi ko, ba't di kita marinig? Tapos nakita ko na yung father ko, lahat ng, alam ko yung tungkol sa Biblia, na mauuna yung mga patay, tumayo na, ganyan. Bakit hindi kita marinig? Binubuksan ko yung sliding door. And then nakita ko, sa baba ng sliding door, yung chains na malalaki, na parang sa barko. So, doon ako natauhan. Parang ako na mismo, it symbolizes yung sin. Yung sin na nagse-separate ako sa kanya. Kaya, hindi ko marinig yung salita niya. Okay. So mula noon talaga, umattend na talaga ako, commit na talaga ako, nagpa-water baptize. And then nung winater baptize ako, umiiyak talaga ako kasi alam kong tatalikuran ko na yung boyfriend ko. Oo, tapos sabi mo, bakit daw ako nag-born again, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi na kasi ang dream ko na noon, Lord, gusto ko na ayokong magpakamatay because I know it's a sin. Pero gusto ko na dyan sa heaven kaysa makasama ko tong taong to sa buhay ko. Ba't mo sinabi ng ayaw mo magpakamatay? May suicidal Hindi, tendency? wala nga. Pero yung ganong kasama yung relationships na meron ako. So I know it's not the typical relationship na gusto ko sa buhay ko. And I think that's also the reason why na-choose ko to be single until now. Wow. That was the year? Anong taon yun? 1997. So, from 1997, so, consistent ba yung relationship mo with God? Or Naku, up and down? medyo nag-fluctuate pa ng konti. May 3 years honeymoon with the Lord ako. Oo. So, talagang naranasan ko talaga yung talagang a glimpse of heaven. And then, yung passion ko to have a husband, nandun pa rin. Ma-attend na ako sa Victory. Tapos, I met someone, I thought na,
separated na, ganyan-ganyan. Siyempre, hindi naman siya perfect, hindi rin ako perpekto. But alam mo yung dalawang taong naghihigatan na pababa. And ang feeling ko, napasok ako sa Yolanda. Talagang until it lasted for 3 years and a half. And I prayed and I really repented to the Lord na sabi ko, Lord, if this is not your will for me, please remove this lustful desire in me and also this desire to have someone in my life. Alam mo, kinabukasan na wala. Ngayon, wala akong, sabi ko, buksan mo na lang ang mata ko kung meron kang gusto, kung gusto mo akong mag-asawa, pero it will come from you. Kasi alam mo, lalo sa mga taong nakikinig at nanonood ngayon, hindi lang issue yan nung 80s or 90s na pag natatanong ka, o may boyfriend ka na ba? O may asawa ka na ba? May anak ka na ba? Oo, kung ano yung wala. Oo. Di ba? So, paano kaya yung mga taong ngayon, di ba? Yung, kunyari, I'm sure may nakikinig at nanonood ngayon na ganun din. Ano may ipapayo mo sa kanila? Ano masasabi mo sa kanila? Do not be pressured kung ano yung sasabihin ng society na kailangan may boyfriend. Ang dami kasing ganyan At saka, ang dami sa aking nag-message na sinasabi na, alam mo, parang binuksan mo nga, nagkaroon ng liwanag yung pananaw ko sa buhay. Kasi nakikita namin na ang ganda mo pa naman and you're enjoying your life. Sinasabi ko nga, may mga tao na called to be married, hindi ba? Pero sasabihin din natin na hindi naman madali na yung buhay may asawa. Na yung iba naman, sasabihin nila, malungkot kasing mag-isa. Minsan ang nagpapalungkot kasi is yung longing. Katulad ko, yung tuwing pagising ko noon, sasabihin ko, until now, single pa rin ako. So kung ano yung pinapasok ko sa isip ko, yun yung nagpapalungkot sa akin. Nung pinasok ko talaga na talagang nag-immerse ako sa salita ng Diyos, na iba. Kasi nung bago akong Christian, ang sinasabi nga is that seek me first and His kingdom and all these things will be added unto you. Sabi ko, ay naku, gagawin ko seek ko si Lord para makuha ko yung gusto ko. Sabi pa nga ni Connie Reyes noon, I can see you in a white dress. Ganyan. So, ang interpretation ko, ikakasal ako, ganyan-ganyan. So, parang yung sa mga testimony ko, ang ending ko, ang nakikita kong ikakasal ako kay Lord Jesus Christ. Wow. Yes. Pero alam mo, very revealing itong pinag-uusapan natin. I just sense kasi, just like some people have an expectation from you, and you also have an expectation from yourself. Yung expectation ng ibang tao sa'yo, bakit wala ka pang boyfriend? Oo. Diba? Ang hinahanap yung wala. Oo. And likewise, ganun ka rin. Mm-hmm. Ikaw rin. Ba't hanggang ngayon? Wala. Oo, ang hinahanap mo rin ay yung wala. Alam mo ang revelation sa akin, guys, yun nga, nag-aano ako, gugus pimples ako ngayon. Ang revelation sa akin, in order for us to really live a fulfilled and purposeful life, hanapin natin yung mga bagay na meron tayo. Be grateful. Oo. Always be grateful. Huwag mo hanapin yung mga bagay na wala sa'yo. Yeah. Kasi probably for you, ang issue is relationship. Pero sa mga iba, ang issue, ba't hanggang ngayon, wala pa akong bahay? Ba't hanggang ngayon, wala pa akong career, wala pa akong ipon? Bakit? Kasi ang hinahanap mo yung wala Oo. Bakit di natin hanapin yung kung meron tayo Oo. ngayon? And si Kramer, diba, na-guest nga, na parang ang ganda-ganda nung sinabi niya, na habang, like sa harvesting, kung nagtatanim ka, habang nag-iintay ka, do your homework. Diba? Hindi lang yung, ba't hanggang ngayon, wala pa, ganun-ganun. Prepare. Like me, hanggang ngayon, talagang, I take care of myself. I have, a beauty product, a skin product that I endorse, the Skin Connection. So yun ang parang sideline ko, aside from being an actress. Pagkatapos, nag-acting workshop ako because I'm very passionate sa aking pag-aartista. Gusto ko magtagal because sabi ko nga, Lord, kung meron man kayong ibibigay sa akin, itong pag-aartista, enjoy na enjoy ko. Di ba sabi mo nga sa preaching mo, kung gusto mo talagang yumaman, galingan mo kung nasaan ka. Tama. And I love
what you said na sana nga ang income ko a month or a day is 1 million. So I can give 90% Away. because I only need 10% Mm. ng aking income. Nakinig siya talaga. Oh, nakinig talaga ako. Yun nga, the reason why sometimes we're too sad and lonely kasi we always focus ano yung wala? wala. Mm-mm. I think that should be your life story and message. Mm-mm. So, syempre, ngayon, na-reveal mo na rin yung secret mo sa beauty. Kasi, age reveal na. Ako muna mag-age reveal. Si Miss Carmen, nasabi na naman niya eh. I'm 60 this year. Wow! Welcome to the SC. Ano yung SC? Senior card. Senior card, oo. Siyempre, excited din ako kasi magkaka 20% na ako. So, looking ahead right now, Miss Carmen, ano pa yung plans, dreams mo for the future? Well, syempre, kasi ang tagal ko naging Sunday school teacher for 24 years. Grabe. From Victory to Rebuild. Medyo paalam na ako. So, may bago akong calling. Oh, ano? So, for the mga single women, tinawag ako ni Pastor Jeff. Sabi niya, ito naman ang iaano ko sa'yo, ate ha. Sabi niya ganyan. Magsaserve ka para sa mga singles, ganyan. So, bago mag-service, pagkatapos dun sa tithes and offering. So, gusto ko talaga na makontinue ko rin yung pag-artista ko and then yung sa akin ng mga endorsements na sana naman ma-feature niya rin yung mga picture-picture na gusto kong umunlad doon as my sideline. Yan. Wow. Don't worry about that. I'll help you and guide you. Pero going back, alam mo, yung philosophy, I also got married at a latter age, at age 33. Yung revelation sa akin ni Lord ay dalawa. Yung parang, I would rather stay single and be happy and fulfilled rather than be married with the wrong person and stuck with the wrong person for the rest of my life. Yeah. So in other words, huwag kang magmamadali just because you want to fill in the blanks. Ang dami kong na-witness na ganyan. Na mga pinipigilan namin noong 80s. Wag yan. Pinilit. Oo. So, di ba? Kasi yan yung parang one of the irreversible things in life eh. Yung, siguro kaya nga, yung irreversible, yun ang kinakatakutan ko. And the second thing, ito yung second revelation, shout out sa mga taong single and you want to find the right person, di ba? Kailan papasok si Mr. Right and Miss Right? Alam mo, ito yung sabihin ko sa inyo. Ito yung revelation sa akin ni Lord. You be the right person and you will find the right person. Yes. Ang dami mong criteria. Dapat understanding siya. Dapat responsible siya. Dapat lahat ng sinunod criteria, dapat ikaw yun. Oo. Tama naman yun. Ako naman, ang revelation sa akin is that siguro kasi parang accepted ko na being single. Ang Panginoon, gusto lahat tayo i-bless. Pero dapat maintindihan natin kung ano talaga yung purpose natin. Tama. Kapag tayo ay na-bless. So, yung character building, pag pinuprune ka ng Panginoon ko, talagang magpasalamat ka dahil na pagbibigyan ka niya na natuturuan ka niya at yung lahat ng mga lessons na makukuha mo for that season, wag mong itapon. Pagkatapos, kapag naging mayaman ka na or medyo wealthy ka na, alalahanin mo kung ano talaga yung purpose mo in life. Grabe. Alam mo, sobra akong talaga. Kasi, yun din ang isang pinakita sa akin ng Diyos. Sa lahat ng season ng buhay mo, gagamitin ka ng Diyos. Yes. When I was still, again, single, yun nga, God used my parang grace ni God din. Again, this is the first time I'm going to say that. Baka makornihan kayo. And weird yung mga ganito. Hindi naman totoo yan. Pero ito lang, share ko lang yung paniniwala ko and my stand. When I also surrendered my life to the Lord in 1992, one of my greatest struggle also, syempre, was immorality during that time. But I made a commitment. Sinabi ko, Lord, na I want to see that I want to honor you in my relationship and marriage with my wife to be. And sinabi ko, I want to be holy and single before I got married. And truly enough, by 1999, after 7 years, when I got married, the first time that I was ever to kiss my wife
was when the pastor said, "You may now kiss the bride." Wow. And I promise you, it wasn't the last. Yun nga, yung parang during the time, we stayed single, holy, and pure. And then when we got married, during that time, nung may maliit kaming anak, ginagamit din kami ni Lord to minister to mga young couples. Tapos ngayon, meron na kaming teenagers. So, we're still, in every season talaga. Ako nakikita ko kahit na mag 70, 80 kung dito pa ako, yung chapter ng buhay na yun, gagamitin pa rin ni Lord. And likewise with you. Yun nga, yung may purpose talaga si God eh. Diba? Yun nga, single, yung... Single blessedness. Oo. May isisingit lang ako bago ko makakalimutan. So, meron nga akong honeymoon with the Lord for 3 years. Nagkaroon ako ng relationship. Alam mo kung anong nakapag-stop sa akin? Ano? Ang saya ko pala nung single ako. Bakit ba pong Tapos pinipilitan ko itong naging miserable ka nung... Naging miserable ako. Sabi ko, pinakitaan na ako ng sample ni Lord na ang saya-saya ng buhay ko nung single ako. Na wala. Na ang nagpapaano lang pala sa akin talaga is yung lustful, bilang tao, ganyan-ganyan. Tapos yung ang malaki talagang makakatulong sa inyo kapag kayo po ay nagbasa ng Biblia. Kasi kung nakatingin ka pa rin dun sa mga music na mga love story o maling mga company na labas ng labas, disco na, hindi na pala uso disco, bar na pala. Yung mga clubbing na yan, talagang maghahanap ka pa rin. Pero once na talaga you focus on God's Word, maiiba talaga yung pananaw mo sa buhay, yung perspective mo. Guys, ang sinasabi ni Miss Carmi is this if you know the truth will set you free. Yes. Kasi minsan, nabubuhay tayo sa kasinungalingan Hindi tayo nabubuhay sa katotohanan. Akala natin, masaya tayo pagka kasama natin mga barkada natin, pag let's say, lasing, ganun. pag walang pa-party pa, masaya tayo. Pero alam mo, pagkakasama mo yung mga maayos na tao, at matutuwid na tao, at matitinong tao, masaya rin kayo kahit di kayo umiinom. Di ba? Totoo. Masaya ka pa rin Ako, di na ako umiinom ngayon, di na Pero masaya pa rin ako kasi iba na yung fulfillment mo. Oo. Parang sa pera lang yan Alam mo, yung parang sinasabi ko, ba't ka gastos ng gastos? Ang saya kasi gumastos. Di ba? Masaya yung pag may nabibili ka, pag may dumadating na add to cart sa'yo na Pero sinabi ko, ganito, hindi kita pipilitin na magbago. Ilipat lang natin yung kasiyahan mo. Imbis na nasisihan ka, pag ikaw ay gumagastos at may nakukuha kang bagong gamit, ilipat na lang natin, pwede ka rin bang masaya pag nakikita mo lumalaki ang ipon mo? Correct. Oo. Diba? Pareho pa rin kasiyahan yun Nakikita mo, dumadami ipon mo, na-fulfill mo yung pangarap mo. Dito, masaya ka rin. Pero ito, negative lang to. Ito, positive. Diba? Yeah. Simplifying your life. Katulad mo, dami mong collections, diba? Nung tinur mo ko. Yun kasi yung passion mo, diba? Pero yung heart natin talaga, when talaga nakilala na natin ang Panginoon, sinisimplify na natin. Diba? Miss Carmi, para sa mga tao naman na hanggang ngayon, lost pa rin, confused pa rin. Yung parang, hindi pa rin nila mahanap yung happiness and fulfillment na sinasabi mo dati. Na, ay wala pala sa relationship, masaya pala ako nung single ako. Baka probably can speak to them. Ano po, kasi nangyari sa akin yan during mga age ng 40s. Ano ba talaga yung kabuluhan ng buhay ko? Ano ba talaga? Bakit ba ako nandito sa mundo? Ano bang purpose ko? Bakit parang dumating ako sa na, bakit single pa rin ako? Wala akong asawa. Lakas ko pa rin uminom, ganito, ganyan. So, ang masasabi ko talaga sa inyo, hanapin po ninyo yung purpose ninyo sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Dahil talaga, sa panahon ngayon, ang parating mensahe ko na is prepare, 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 for the Lord is coming. So yung sa akin, like the 10 virgins, be one of the wisest. Yung Holy Spirit, nasa inyo po, which is nakita ko rin sa stairs nyo, yung faithfulness, love, gentleness, goodness, marami pang iba. Dapat po, mag-invest tayo
na tayo yung templo ng Holy Spirit para ipanglaban natin sa mga accusations ng mundo. Kasi para marunong tayong mag-forgive, marunong tayong magmahal, hindi lang pagmamahal sa opposite sex or yung iba pa nga, same sex, hindi tayo ma-confuse na kung ano yung totoong pagmamahal na tinuturo ng Diyos, magagawa natin. Tsaka yun nga, be prepared. Yeah, maganda kayo. Alam mo, yung sinabi mong word na preparation, naalala ko tuloy yung, nung nag-guest ko dito si Doug Kramer, na kinento niya na may dalawang magsasaka na nananalangin nakita sa ko Diyos. Tapos, ang ginawa nung isang magsasaka, Natulog. Oo, nananalangin ng parate. Oo. Pero yung isa, after nanalangin, hinanda niya ang kanyang Oo. lupa. Nung dumating yung ulan, sino nabiyayaan? Yung naghanda. Ganun din. Ako naniniwala ko yun sa mensahe ni Miss Carmi. Huwag ka lang pray ng pray. Handa mo rin sarili mo. Diba? Para naghanda ka ng, pag-pray ka ng promotion, nag-aaral ka ba? Diba? Nagpa-pray ka ng magkaroon ka ng bahay, nag-iipon ka ba? Nagpa-pray ka na magkaroon ka ng partner sa buhay. Inaayos mo ba yung attitude mo, pag-uugali mo? Bugnutin ka pa rin at parati kang madalis mainis. Who wants to be, diba, associated yung parang mainitin na ulo? So I do believe you have to prepare yourself, just like what Carmi is saying. So Miss Carmi, if there's someone out there right now, again, probably who's not yet prepared, diba? Probably, can you say a word of prayer for them right now? Okay. Mahal naming Diyos na Ama, kami po'y nagpupuri sa inyo. At ang dalangin ko po parati sa aking buhay at sa buong mundo, Panginoon ko, na ang iyong presensya ay parati kaming nasa iyong presensya. Panginoon ko, alam kong kumakato kayo sa bawat pinto ng mga tao, Panginoon ko. Pinagpe-pray ko lang na buksan nila ang kanilang puso, Panginoon ko, upang tanggapin nila ang napakagandang regalo na iyong binibigay po sa bawat isa, Panginoon ko. I pray that these people will not find happiness through horoscope or mga year of the rabbit or whatever snake, Panginoon ko, kung hindi hanapin sa salita ng Diyos. Manalig po sa inyo, sa mga single dyan, nawa, na katulad ko, maging masaya, maging inspiration kayo, maging advocacy ninyo sa inyong bahay, sa inyong mga kaibigan, maging inspirasyon kayo sa inyong mga kakilala na talagang mamuhay na libre sa paniniwala na hindi ako masaya dahil wala ako nito. Be free in Jesus' name. Amen. Guys, if you pray that prayer, I just want to encourage you to please type I prayed sa comment section so that we will stand with you. Talagang super encouraging tong episode natin na ito. Thank you, Miss Carmi. Thank you so much. Miss Carmi, meron ako i-share po sa inyo. Sige. Oo. Yan, the other one. Okay. Itong share ko po sa inyo. Actually, yun nga, yung parang sinabi mo, nagkukwento ka regarding yung childhood mo. Marami tayong mga trauma. And one of the traumas that we experience in life is financial trauma. Yes. It's called money wounds. Diba? How we were raised when we were young directly affects you view money. Kaya nga itong wealth cards na ito, newly released lang to, this will help you heal money wounds, overcome fear, and build wealth. Yes. Ito, share ko to sa iyo. So, ang gagawin mo lang, every single day, pick a card. Sige. Dito tayo sa gitna. Ayan. Tapos, babasahin mo yung money wound. Ano yung nakasulat sa money wound? Ang hirap mag-concentrate sa financial goals. Ang hirap, di ba? Naguguluhan, close sa mga ibang tao. Baliktarin mo, basahin mo ito sa taas. I will create, declare mo ito. I will create simple steps para unti-unti maabot ko ang goal ko. Okay, stop. Yun nga. So, yung card na yan, binibigyan ka ng instruction. Kung naguguluhan ka, di magsulat ka ng goals. Yes, ano yung mga specific goals mo. Tapos may healing verse dyan sa likod. Commit your plans and they will succeed. Yun. Proverbs 16:3. Oo. Commit your plans to the Lord and you will succeed. Kunyari, dos ka, hindi mo alam. Di ba? Ultimately, marami kang plano sa buhay, panay trial and error, pero anong nangyari? Error ng error.
pero ultimately, the Lord's plan that prevails. Yes naman. So, ito ang Oh, thank you. Every day. everyday, pagkatapos niyan, ilalagay mo lang siya dito sa window. Oo. Para this will be your reminder. Yan, para Yes. makita mo. Okay. Yes! Yes, I like that. Oo. Yan na po ang itong Oo. wealth cards. Ito ba yung Ay. nabibili sa National Bookstore? Ay, nabibili yan. Wala na sa ngayon, sa na to, Shopee. sa Shopee na. Para yung mga iba may encourage ko Or na sa, bumili rin. sa TikTok, di ba? Yes, oo. Oh, Miss Carmi, paano ka makokontak ang mga mga friends, like for example, people, and by the way, are you open pala? Like for example, if an organization wants to invite you to speak about your life story, Oo naman. open yes. ka. So right now, please tell them saan ka makokontak. Sige po, email nyo na lang ako sa carmi.martin@icloud.com. At iCloud, social media, Yung Miss Carmi _ sa IG. sa IG lang. Tapos sa TikTok, meron din ako. Yung Carmi Martin 8. Carmi Oo. Martin 8. Doon nga yung meron akong tindahan ng products na ine-endorse ko. Oo, ano yung yun yung products na Yung mga skin skincare? products, Oo. na may mga sabon, lotion. Kasi nga, di ba sinasabi nila, Carmi Martin is icon of wellness. Naks naman. Kasi sabi, aging gracefully. Yeah. Yan. Forever young. Yes. Maraming salamat. And thank you very much. And please do catch the other episodes of our YouTube channel po dito sa Chink Positive. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. And then, namatay ako. But at that point, Chinky, humihiwalay na ako. Unti-unti na akong humihiwalay. And I felt it, actually. And all of a sudden, I sat back up and I screamed, somebody help me, I can't breathe. Oh. And then, namatay ako. Usapang pera at kwento ng buhay. Pera at buhay. With Chinky Tan. Real stories. Real life.